Itago niyo na lang ako sa pangalang Ricardo, taga Cavite. Hindi ko na lang papangalanan pa ang aking eksaktong lugar. Pamilyadong tao na ako at sa kasalukuyan, may mga apo na rin. Nga pala, ang storyang ibabahagi ko ay hango sa tunay na kwento. At kwento ito ng aking ninang na si Ninang Althea. Nangyari din ito sa aming lugar. Ilang dekada na rin ang nakakalipas. Noong mga panahon na iyon, nasa edad 18 taong gulang pa lamang ako. Sa pagkakaalala ko ay kabuwanan yon ng Marso. Isang araw noon, hindi pa man tuluyang bumubuka ang liwayway. Kagaya ng nakagawian, binulabog ang mahimbing kong pagtulog dahil sa sigawan na aking narinig. Hindi na rin naman bago sa akin yon. Dahil simula noong lumipat si Ninang Althea, pati yung asawa niyang si Tio Ramon sa mismong harap ng bahay namin, ay tuwing umaga, palaging ganoon na lamang ang eksena. Walang hiya ka, Ramon. Napakalupit mong lalaki ka. Dahan-dahan ka sa pananalita mo, Althea. Dahil sa ating dalawa, ikaw tong walang silbi. Paalamunin ka nga lang Napakaingay mo pa. Napakahayop mo. Matapos mo kong suyuin at kunin sa pamilya ko, ito ang gagawin mo sa akin. Napakababaero mo. Wala kang silbing babae. Wala kang kwenta. Ano kang klaseng asawa? Puro ka lang putak ng putak. Ano ba naman buhay to? Buisit! Nakarinig pa ako ng mga babasaging gamit na nabasag. Napailing na lamang ako sa katuluyang napabangon mula sa pagkakahiga. Napasulya pang ako kay nanay na nakadungaw sa bintana. Malamang, sinisilip niya rin kung ano ang mga nangyayari sa kaharap ng aming bahay. Dahil walang araw na hindi nag-aaway si Ninang, pati ang asawa niya. May pagkalsinggero rin kasi itong si Tio Ramon. Sugulero rin at kilala sa aming baryo bilang babaero. Kaya naman hindi ko rin masisisi si Ninang kung bakit lagi na lamang niyang inaaway itong si Tio Ramon. Usap-usapan nga rin noong mga nakaraang araw noong mga panahon na iyon na nahuli ni Ninang si Tio Ramon na may kasamang ibang babae. Kaya ang nangyari nag-away silang dalawa at sa mismong harapan ng maraming tao. Ricardo, bumaba ka na nga ng kusina. Magpakulo ka ng tubig. Ipagtimpla mo din ng kape ang tatang mo. Nasaan po pala si tatang, Nay? Nasa bukid pero pauwi na rin yun siguro. Halos magdadalawang oras na rin siya roon. Simple lang ang pamumuhay na meron ng aking pamilya. Magsasaka si tatang, samantalang labandera naman sa aming lugar si nanay. Sapat lang ang kinikita ng mga magulang ko sa pang-araw-araw naming gastusin sa bahay at sa pag-aaral ko. Nag-iisang anak lang ako. Ngunit hindi kagaya ng ibang bata, hindi ako lumaki sa layaw. Dahil ano ba naman kasi ang ipanglalayaw sa akin ng mga magulang ko. Sa murang edad, natuto akong tumulong sa mga gawaing bahay at sa mga magulang ko. Sa katunayan nga niyan, sa tuwing wala akong pasok sa eskwela, ay tumutulong ako kay tatay sa pagsasaka sa may bukid. Halos 15 minuto lang din ang hinintay ko bago tuluyang kumulo ang mainit na tubig. Sinalin ko muna yun sa termos. Saka ko ipinagtimpla ng kape si nanay at si tatang. Nang matapos magtimpla, dinala ko na kaagad ang kape tsaka isang mangkok ng saging at umupo na nga sa may sala. Naabutan ko pa nga si nanay na nagtutupi na ng damit na nilaban niya. Samantalang nagpupunas naman si tatang ng kanyang itak. Pareho rin silang nakikinig sa mga debaterya naming radyo noon. Pero kahit na ganoon, naririnig pa rin ang sigawan ni Ninang pati ng asawa niya sa labas. Paano ba naman kasi itong si Paring Ramon? Bihira na nga lang magbigay ng pera sa asawa niya. Marami pang bisyo. Dati-rati naman noong nililigawan niya palang itong si Kumare. Talaga namang mukhang anghel sa kabaitan. Yun pala nasa loob ang kulo. Hayaan mo na nga lang silang dalawa. Buhay din naman nila yan at baka madamay pa tayo sa gulo nila. Away mag-asawa yon. Hoy Marco, wag na wag mong susubukan magpakita sa akin na may daladala kang babae ha.
Oras na malaman ko talagang may kabit ka. Aba, kakatayin talaga kita. Ay nako Maning, idadamay mo na naman ako alam mo namang patay na patay ako sa'yo. Kaya hindi ko magagawa yun. Hindi ba Ricardo anak? Tama si Tatang Nay. Hasus, siguraduhin mo lang. Nagtawanan na lamang kami ni Tatay noon. Maya-maya, maiba ko. Nabalitaan nyo na ba? May nawawala na naman daw bata sa kabilang baryo. Ayon kay Paring Lito kagagawan daw yon ng aswang. Narinig ko nga rin ang tungkol doon mula sa kumpare ko pero hindi pa naman tayo nakakasiguro kung kagagawan nga ba talaga yun ng aswang o ng mga adik. Alam mo naman na may mga taong palihim na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot dito sa lugar natin. Kung sa bagay may punto ka. O siya, aalis na ako at marami pa akong gagawin sa bukid. Sige, umuwi ka ng maaga mag-iingat ka roon. Umalis na nga po si Tatang at nagtungo ng bukid. Ako naman naiwan para tumulong kay nanay sa mga gawaing bahay. Sa totoo lang, simula pagkabata ko marami na akong naririnig na mga kababalaghan na kumakalat sa aming munting baryo. May mga kaso nga rin na naireport tungkol sa mga kabataan na bigla na lamang naglaho. At may mga balita na nga rin tungkol sa mga bangkay na natatagpuan na lamang sa mga liblib na bahagi ng aming lugar. Ayon sa mga matatanda, ang kababalaghang bumabalot daw sa aming lugar, gagagawan daw ng mga aswang. Ano pat halos lahat ng mga biktima at bangkay na natatagpuan, wakwak ang tiyan at nawawala ang mga laman loob. Mabilis na lumipas sa mga araw. Sa pagkakatanda ko ay araw yon ng Martes. Maaga talaga kaming gumising ni nanay ng araw na iyon at tumungo sa palengke sa may bayan. Nagkataon kasi na noong araw na iyon, wala kaming klase sa eskwelahan. Tuwing araw ng Martes, may tinda kasi sa aming lugar at talaga namang dinadagsa ng maraming tao ang palengke. Kanamihan pa sa mga tao, nagmula sa mga bulubunduking bahagi ng aming lugar. At tuwing Martes, bumababa talaga sila ng bundok upang magbenta ng mga dala nilang produkto o di naman kaya ay namamalengke. Mga bandang 10:00 ng tanghali, natapos kami ni nanay sa pamamalengke. Siksikan kasi sa bayan, kaya halos hindi kami makakilos ng malaya. Hindi pa man kami tuluyang nakarating sa bahay, nakarinig naman kami ni nanay ng sigawan. Mula sa di kalayuan, nasulyapan na rin namin ang mga taong nagkukumpulan at ilan pa nga sa kanila nagtatakbuhan. Teka, bakit maraming taong nagkukumpulan sa banda ron? May nangyari na naman kaya? Sina Ramon at Althea, nag-away na naman na mag-asawa. Nahuli kasi ni Althea itong si Ramon na nakikipaghalikan sa babae niya. Yung babae pala ni Ramon yung dancer doon sa may beer house. Ay nako. Palagi na lamang nagtatalo ang mag-asawang yan. Ito naman kasing si Ramon. Alam niya naman na babae ang palagi nilang pinag-aawayan, ngunit hindi pa rin tumitigil sa pambababae. Lumapit kami ni nanay doon sa may kumpulan. Pero hindi pa man kami tuluyang nakakalapit sa mga ito, natigilan kami nang mas lalong lumakas ang sigawan sa paligid. At kasunod noon ay ang paghihiwa ng kumpulan ng mga tao. Nagtaka pa ako nang masulyapan ko ang nagsitakbuhang ilan sa mga ito. Sa hindi malamang dahilan, bigla na rin akong kinabahan at kinutuban. Tulungan niyo ako! Papatayin ako ng demonyong ito! Diyos ko po, si Ramon ba yan? Diyos ko, magmadali kayo, pigilan niyo siya bago niya pamasaktan si Althea. Bumalik ka rito, walang hiya kang babae ka. Punong-puno na ako sa'yo, papatayin kita. Busit na ako sa'yo para tuloy na kami magkasama ng bago ko. Hayop ka, walang hiya ka, Ramon. Umalingaw-ngaw ang ginawang pagsigaw ni Ninang nang tuluyan siyang naabutan ni Tio Ramon. Kitang-kita ng dalawang mga mata ko ang marahas na paghila ni Tio Ramon sa buhok ni Ninang bago niya ito pinangahan
at pinagsasampala. Napasigaw pa nga ang mga tao sa paligid dahil sa ginawa ni Tio Ramon. Subukan niyong lumapit sa amin. Hindi ako magdadalawang isip na tanggalan kayo ng kamay at ulo. Asawa mo yan, Ramon. Huwag mo siyang sinasaktan, pare. Kalma ka lang. Manhimik ka, Berting. Away mag-asawa to kaya huwag kang mangialam. Malis kayo dito. Alis! Ramon, huminahon ka muna. Pwede nyo naman pag-usapan ng maayos at hindi kailangan ng daas. Huwag sabi kayong lumapit. Binabalaan ko kayo. Hindi ako natatakot kahit magsama-sama pa kayong lahat. Bagya pang iwinasiwas si Tio Ramon ang itak niya sa hangin upang hindi siya malapitan ng kung sino. Pansin ko din ang panlilisik at pamumula ng kanyang mga mata. Nagtatagis ang kanyang mga ngipin at bakas ang sobrang galit. Walang awa na kinakaladkad ni Tio Ramon si Ninang. Nagtangka pang manlaban si Ninang ngunit mukhang hindi sapat ang lakas niya upang kumawala kay Tio Ramon. Magmadali kayo. Tumawag kayo ng tanod di kaya pulis bago pa lumaganap ang krimen na ito. Diyos ko, nasaniban kaya itong si Ramon. Hindi man na siya naawa sa asawa niya. Mahirap pigilan si Ramon. May daladala siyang itak. Mahirap na't baka tutuhanin niya ang kanyang banta. Kung hindi kami ang masasaktan niya, baka si Althea. Mabuti pa tumawag na lang tayo ng pulis, mukhang nakainom o nakahit-hit ng droga ang tao na yan. Napatulala na lamang ako sa mga nangyayari. Hindi rin maiwasan na matakot sa maaaring mangyari. Hinila pa nga ako ni nanay at dinala sa isang tabi. Demonyo ka! Isa kang demonyo! Napakahayop mo, Ramon! Manahimik ka, babae! Manahimik ka! Mabilis na kinagat ni Ninang ang kamay ni Tito Ramon, kaya nabitawan siya nito. Pero hindi pa man ito tuluyang nakakalayo, ganoon na lamang ang pagkagulat ko nang itinaas ni Tio sa era ang kanyang itak at walang awang tinanggalan ng ulo si Ninang. Diyos ko po! Demonyo ang lalaking yan! Diyos ko! Bilisan nyo! Pagtulungan niyo si Ramon bago pa makatakas yan! Diyos ko! Ano bang nangyayari kay Ramon? Bakit niya ginagawa yan kay Althea? Ako? Tulala lang ako sa nasaksihan. Kitang-kita mismo ng mga mata ko ang paggulong ng ulo ni Ninang sa sahig bago bumagsak ang katawan niya sa lupa. Nanginginig na napaatras ako at napasigaw. Napansin ko rin si Nani na napayakap na lang sa akin ng dahil sa takot. Nakakabaklaman ngunit takot na takot din talaga ako noong mga sandaling yon. At umabot pa sa puntong nanginginig na napaluha ako. Hindi ko talaga inaasahan na masasaksihan ko ang bagay na iyon. Nagkagulo sa paligid. Kaagad akong hinila ni nanay papaliw sa lugar na iyon. Ramdam ko rin ang panginginig at palalamig na mga kamay ni nanay. Kaya natitiyak ko na maging siya natatakot din dahil sa nangyari. Bago pa man kami tuluyang makaalis ni nanay doon, nasulyapan ko na pinagtulungan na ng mga kalakihan si Tio Ramon hanggang sa nakarinig ako ng ingay na paparating na raw ang mga pulis. Nang makauwi kami sa bahay, grabe ang pamumutla sa mukha ni nanay. Kung di ko pa siya pinainom ng mainit na tubig, ay hindi pa gagaan ng kanyang pakiramdam. Sa mga sandaling yon, maging ako, hindi pa rin makapaniwala ng dahil sa mga nangyari. Heto pa po ang huling nangyari. Bago pa raw dumating ang mga pulis, marami raw nasaktan si Tio Ramon. Nakaputol pa nga raw siya ng paa at kamay ng mga taga-baryo sa amin. Marami ring nasugatan. Tapos nung napadpad na raw sila doon sa may kakahuyan, habang pinalilibutan na raw at wala nang ibang matatakbuhan itong si Tio Ramon, bigla daw siyang may ginawa. Para daw siyang nagdasal ng kakaibang ritual. At ang huling sinabi niya, "Mabubuhay akong muli. Salamat. Kompleto na ang ritual."
At matapos daw nun, itinarak niya raw ang napakahaba at napakatalas niyang itak sa kanyang dibdib na naging dahilan ng kamatayan niya. Ang sabi-sabi tuloy ng mga taong baryo, marahil nasaniba na raw ng isang demonyo o masamang espiritu si Tio Ramon. Dahil ano pa bang posibleng maging dahilan para gawin niya iyon? Wala na.